Article 1278. Ang Article 1278 ng Civil Code ng Pilipinas ay nagtatakda na ang mga obligasyon ay dapat tuparin ayon sa mga tuntunin ng kontrata at sa mabuting pananampalataya or yung sinasabing in good faith. Ang paliwanag nito ay yung mga obligasyon na tumutukoy sa responsibilidad ng isang tao na gawin o hindi gawin ang isang bagay batay sa kasunduan ng both parties. At in good faith naman, ang mga partido ay dapat kumilos ng tapat at may paggalang sa isa't isa sa pagtupad sa kanilang mga obligasyon. Ang halimbawa nito ay isipin mo na may kontrata ka sa isang construction company para sa paggawa ng bahay. Ayon sa kontrata, dapat tapusin ang bahay sa loob ng 6 na buwan. Kung ang contractor ay hindi nagtrabaho ng maayos at hindi natapos ang proyekto sa takdang panahon, maaring ituring ito bilang paglabag sa Article 1278. Dapat silang kumilos ng mabuti at tuparin ang kanilang obligasyon ayon sa kasunduan na pag-usapan at sa kontrata na kanilang pinirmahan. Article 1279. Ang Article 1279 naman ay tumutukoy sa mga pagkakataon kung saan ang isang tao ay maaaring magkaroon ng karapatan na mag-alis ng mga bagay na nakatalaga sa isang partikular na layunin. Ang batas na ito ay may kinalaman sa mga kasunduan o kontrata, lalo na sa mga obligasyon at pananagutan ng mga partido. Ang paliwanag naman nito ay sa ilalim ng Article 1279, ang isang tao ay may karapatan na mag-alis ng mga bagay na nakatalaga para sa isang tiyak na layunin kung ang layunin na ito ay hindi maabot o kung ang mga bagay na iyon ay nagiging hindi magagamit para sa kanilang nakatakdang layunin. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan sa pagitan ng mga partido ng isang kontrata. Dapat merong kasunduan at nagkakaintindihan ang dalawang parties. Ang halimbawa naman dito ay ang kasunduan sa paggawa. Isang kontrata sa pagitan ng isang contractor at isang kliyente kung saan ang contractor ay gagamit ng partikular na materyales para sa isang proyekto. Kung ang mga materyales ay hindi nasira o naubos at hindi na maaaring magamit, maaaring alisin ng contractor ang natitirang mga materyales at hindi na obligadong ipagpatuloy ang proyekto. Ang pagtanggap naman ng alok ay pinapakita dito kung saan may isang alok na bumili ng isang bahay na may kondisyon na ito ay maayos at walang sira. Ngunit sa pag-inspeksyon, natuklasan na ang bahay ay may malubhang pinsala. Ang nagbebenta ay maaaring mag-alis sa alok at hindi na ituloy ang pagbebenta dahil nga merong nakitang damage or maliit na sira. Ang Article 1279 ay mahalaga upang matiyak na ang mga tao ay hindi mananatiling nakatali sa mga obligasyon na nagiging imposibleng ipatupad dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kagaya ng damage sa bahay, maaari nilang i-void yung contract dahil ang sabi dapat hindi sira or walang damage yung pinirmahang kontrata, pero sa pag-inspection merong sira. So maaari itong pag-usapan at baguhin at alisin ang kasunduan. Hi ma'am, good day po. I'm Jamela Ramos and I'm going to tackle today's article is that Article 1280 and Article 1281. So first, let's talk about the Article 1280. What is Article 1280? Article 1280 is that notwithstanding the provision of the preceding article, the guarantor may set up compensations as regards what the creditor may owe the principal debtor. So, ibig pong sabihin nito ay ang guarantor ay may karapatang gamitin ang anumang utang na maaaring utangin ni creditor kay debtor bilang batayan upang bawasan ang kanyang obligasyon sa pagbabayad. In short po, kung ang creditor ay may utang sa debtor, pwedeng gamitin ni guarantor ang utang na ito
para mabawasan o matanggal ang kanyang sariling pananagutan. Sa principle po na ito, ay nagbibigay ito ng proteksyon sa guarantor. Siyempre po, hindi na siya mananagot ng higit pa sa utang na mayroon si debtor kay creditor. And nakasaad din po dito, and the liability of the guarantor is only subsidiary. It is accessory to the principal obligation of the debtor. If the principal debtor has a credit against the creditor which can be compensated, it would mean the extinguishment of the guaranteed debt either totally or partially. This extinguishment benefits the guarantor for he can be held liable only to the same extent as the debtor. So, ibig pong sabihin nito, ang pananagutan ng guarantor ay pangalawa lamang po. Kaya nga po, ito tinawag na subsidiary at nakadepende sa unang obligasyon ni debtor. It means, ang guarantor po ay mananagot lamang kung hindi makabayad si debtor kay creditor. At kung si debtor po ay may utang na maaaring i-offset kay creditor, ang utang na ito ay magre-resulta sa pagbabawas o pag-i-extinguish ng utang ni debtor kay creditor. At ang responsibilidad po ni guarantor ay mawawala rin dahil ang kanyang pananagutan ay kasabay lamang ng obligasyon ni debtor. So, next article na po tayo. Ang next article po natin is Article 1281. So, what is Article 1281? So, Article 1281 is compensation may be total or partial. When the two debts are the same amount, there is a total compensation. So, first, let's talk about total compensation. So, total compensation is the debts are of the same amount. So, ibig sabihin po nito, ang nangyayari lang ito kapag po si creditor and debtor ay same or magkaparehang halaga ang utang nila. So, halimbawa po nito ay si Antoinette ay may utang na 20,000 kay Jam. Tapos, ang halaga po nito ay 20,000. At kailangan po niyang bayaran ito sa December 1. At si Jam naman po, may utang din na same amount na 20,000 kay Antoinette. Ngayon po, na kailangan din bayaran ng December 1. At ngayon po, ang tanong is that, is the obligation extinguished if it's December 1 today? Of course, extinguished na po dahil sa kanilang mga utang ay same amount of obligation which is 20,000. And next, ano nga ba ang partial compensation? So, partial compensation, debts are not of the same amount. Operative only up to the concurrent amount. So, ibig sabihin po nito ay kapag ang halaga ng dalawang utang ay hindi magkapareho. Halimbawa po, si Antoinette ay may utang na 20,000 kay Jam at kailangan pong bayaran sa December 1. At si Jam naman po ay may utang kay Antoinette na 9,000 which is babayaran din po sa December 1. So, ang tanong, can Antoinette say that their obligation to each other is equally, distinguished? Of course not. Kasi po, mas malaki ang utang ni Antoinette compare kay Jam. Kasi po, si Antoinette ay 20,000, then yung kay Jam po is 9,000 lang. Kaya po, may natitirang utang pa po si Antoinette kay Jam na 11,000. So, yun lang po yung aking report. I hope may naintindihan po. And next reporter, please. Thank you po.
Article 1282. The parties may agree upon the compensation of debts which are not yet done. Voluntary compensation. It takes place by agreement of the parties even if all the requisites for legal compensation are not present. So this now voluntary compensation. Is it an exception to the general rule that only debts which are due and demandable can be compensated? Na pwede naman pero voluntary na sa parties. So yung requisites na mention ni Article 1279, hindi siya mag-a-apply dito kay voluntary compensation. Kasi itong kind of compensation has no special requisites dito. It is sufficient na yung agreement or contract mismo ng dalawang parties, which yung contract mismo na nag-declare ng compensation should be valid or should itself be valid. So hindi na-decide na mag-comply dun sa requirements ni Article 1279. Yun yung voluntary compensation. For example, si Emma ay may utang kay Pedro na worth 2,000 pesos. And si Pedro, after 3 days, ay umutang din kay Emma na worth 2,000 pesos. Ang due ay parehas next week. And kahit hindi pa dumarating yung araw ng due date, since pareho naman silang may utang sa isa't isa ng the same amount, pwede na nilang i-compensate yun, or pwede na silang magkasundo na hindi na nila babayaran ng isa't isa. As a general rule, only the debts which are due and demandable can be compensated, but in this case, this provision of law is the exception kasi pwede mo nang bayaran yung utang mo o pwede mo nang i-compensate yung utang kahit hindi pa siya due. Depende sa pag-uusap ng dalawang parties. Basta yung dalawang parties ay nag-agree. Article 1283. If one of the parties to a suit over an obligation has a claim for damages against the others, the former may set it off by proving his right to said damages and the amount thereof. So, ito naman yung judicial compensation or set off. So, compensation may also take place when so declared by a final judgment of a court. Okay, so ang sabi lang naman ni Article 1283, a party may set it off his claim for damages against his obligation to the other party by proving his right to the set damages and the amount thereof. So, dito, all the requisites under Article 1279 must also be present, except that yung exception lang ay yung time of pleading. Yung claim mo is not yet liquidated kasi yung liquidation or pagdeterminant ng amount must be made in that proceedings. Okay, that is judicial compensation. I mean, it is declared by a final judgment of a court support proceeding. For example, may utang si Angelica kay Gerard na 50,000. Tapos nung maniningil na itong si Gerard, si Angelica ay sa sobrang hindi nakabayad. Si Gerard, sa sobrang galit niya, ay ang ginawa niya naman ay ni-scratch niya yung sasakyan ni Angelica. Naging dahilan upang maghabla itong si Angelica at mag-claim ng damages for this property na damage ni creditor, which is yung creditor natin ay si Gerard. So, in that case daw, pwede mo daw ipapaset off or judicial compensation yung damages, like, or posibleng i-award ni court as against which the indebtedness of 50,000 pesos. But you must prove your right to the said damages, and at the time of the pleading,
and then it must be unliquidated in this case under 1283 because yung fixing naman niya or liquidation kasi doon yung gagawin sa court. So there you have to prove that it would equate or how much lang yung amount na pwede natin ipa-set off dito sa utang mo kay creditor, kay Gerard, yung damages. Yun lamang po. Thank you. Article 1284. Kung may dalawang tao na may utang sa isa't isa, kahit ang isa sa mga utang ay maaaring mapawalang bisa dahil sa hindi pagsunod sa kontrata, maaari pa rin gamitin ang utang na ito bilang pambawas sa isa pang utang bago pa mapawalang bisa ng court. Halimbawa, si Kim ay may utang kay Ana ng 10K at si Ana naman ay may utang kay Kim ng 5K. Tapos, ang utang ni Ana kay Kim ay maaari mapawalang bisa dahil sa hindi pagsunod sa kontrata. Ayon sa Article 1284, kahit may posibilidad na mapawalang bisa ang utang ni Ana, bago pa mangyari ito, may karapatan si Kim na gamitin ng 5K bilang compensation na utang niya kay Ana. Ibig sabihin, imbis na 10K ang babayaran ni Kim kay Ana, magiging 5K na lang ang kailangan niyang bayaran. Article 1285. Kung pumayag ang isang debtor sa paglipat ng karapatan sa isang creditor, sa isang tao o assignee, hindi niya maaaring gamitin ang compensation ng anumang utang na mayroon siya sa totoong creditor. Maliban na lang kung ipinaalam niya sa creditor na inirereserba niya ang karapatan sa compensation. Halimbawa, si Kim ay may karapatan na maningil ng 10K kay Ana at si Kim naman ay may utang din kay Ana ng 5K. Nag-desisyon si Kim na ilipat ang karapatan niyang maningil kay Sheena. Kapag pumayag si Ana sa paglipat ng karapatan, mawawala na ang karapatan ni Kim na maningil kay Ana at si Sheena naman ay may karapatan na maningil ng 10K. At dahil hindi kaagad sinabi ni Ana na gusto niyang gamitin ang 5K na utang bilang compensation, hindi niya na ito pwedeng gamitin bilang pambawas. Dapat kasi, bago pa nailipat ang karapatan kay Sheena, ay pinaalam muna ni Ana na gusto niyang gawing pambawas ng utang ang 5K na utang ni Kim. Kaya obligasyon ni Ana na bayaran ng buo si Sheena kahit may utang pa si Kim kay Ana. Article 1286. Compensation takes place by operation of law, even though the debts may be payable at different places. But there shall be an indemnity for expenses of exchange or transportation to the place of payment. Dito sa Artikulo 1286 ng Civil Code of the Philippines, ay tumatalakay sa legal compensation o set-off ng mga utang. Nangyayari ito kapag ang dalawang tao ay may utang sa isa't isa, at ang kanilang mga utang ay maaaring kanselahin sa isa't isa, kahit ng mga utang ay dapat bayaran sa magkaibang lugar. Sa Artikulo 1286, nagsasaad na ang kompensasyon ay mangyayari sa pamamagitan ng operasyon ng batas, kahit ng mga utang ay dapat bayaran sa magkaibang lugar. Ganun pa man, dapat magbayad ng indemnity ang taong nag-aangkin ng kompensasyon para sa mga gastos sa palitan o transportasyon, patungo sa lugar ng pagbabayad. Ang indemnity na ito ay hindi tumutukoy sa pagkakaiba ng halaga ng mga bagay sa kani-kanilang mga lugar, kundi sa mga gastos sa palitan ng pera, gaya ng kaso sa utang sa pera, at mga gastos sa transportasyon, kaso ng mga bagay na dapat ihatid. Halimbawa, si A ay may utang na 10,000 kay B sa Maynila. Si B ay may utang na 10,000 kay A sa Cebu. Sa kasong ito, maaaring magkaroon ng legal compensation kahit na mga utang ay dapat bayaran sa magkaibang lugar. Ganun pa man, si B ay dapat magbayad ng indemnity kay A para sa mga gastos sa pagpapadala ng 10,000 mula sa Cebu patungo sa Maynila. Ang indemnity ay dapat bayaran ng taong nagtataas ng depensa ng kompensasyon. Ang halaga ng indemnity ay dapat na makatwiran at dapat ibase sa aktual na gastos sa palitan o transportasyon. Sa madaling salita,
Ang Artikulo 1286 ay nagsasaad na ang kompensasyon ay maaaring mangyari kahit na mga utang ay dapat bayaran sa magkaibang lugar. Ganun pa man, ang taong nag-aangkin ng kompensasyon ay dapat magbayad ng indemnity para sa mga gastos sa palitan o transportasyon. Ito ay upang matiyak na ang kompensasyon ay patas at makatwiran. Article 1287. Compensation shall not be proper when one of the debts arises from a depositum or from the obligations of a depositary or of a bili and comodatum. Sa Artikulo 1287 ng Civil Code of the Philippines ay tumatalakay sa mga sitwasyon kung saan hindi pinapayagan ang kompensasyon o set-off ng mga utang. Ang kompensasyon ay nangyayari kapag ang dalawang tao ay parehong may utang sa isa't isa at ang kanilang mga utang ay maaaring kanselahin sa isa't isa. Ayon sa Artikulo 1287, ang kompensasyon ay hindi pinapayagan sa mga sumusunod na kaso. Una, kung ang isa sa mga utang ay nagmula sa isang depositum. Ang depositum ay isang kontrata kung saan ang isang tao, ang depositor, ay nagbibigay ng isang bagay sa isang tao, ang depositary, para sa ligtas na pag-iingat. Ang depositary ay may obligasyon na ibalik ang bagay sa depositor sa parehong kondisyon. Halimbawa, kung si A ay nagdeposito ng isang mamahaling relo kay B para sa ligtas na pag-iingat at si B ay may utang kay A, hindi maaaring gamitin ni B ang utang ni A para kanselahin ang kanyang obligasyon sa pag-iingat sa relo. Pangalawa, kung ang isa sa mga utang ay nagmula sa mga obligasyon ng isang depositary o ng isang bili sa comodatum. Ang comodatum ay isang kontrata kung saan ang isang tao o lender ay nagpapahiram ng isang bagay sa ibang tao, ang borrower, nang walang bayad. Ang borrower ay may obligasyon na ibalik ang bagay sa lender sa parehong kondisyon. Halimbawa, kung si A ay nagpapahiram ng isang kotse kay B nang walang bayad at si B ay may utang kay A, hindi maaaring gamitin ni B ang utang ni A para kanselahin ang kanyang obligasyon na ibalik ang kotse. Pangatlo, kung ang isa sa mga utang ay nagmula sa isang karapatan sa suporta na dahil sa gratuitous title. Ang suporta ay kinabibilangan ng lahat ng mga bagay na kailangan para sa pangangalaga, tirahan, damit, pangangalagang medikal, edukasyon at transportasyon, ayon sa kakayahan ng pamilya. Halimbawa, kung si A ay may anak na si B at si B ay may utang kay A, hindi maaaring gamitin ni B ang utang ni A para kanselahin ang obligasyon ni A na suportahan siya. Pang-apat, panghuli, kung ang isa sa mga utang ay mula sa pananagutan na sibil, sa sibil na nagmula sa isang krimen. Halimbawa, kung si A ay nahatulan ng pagnanakaw at may pananagutan sa sibil na bayaran ang biktima, hindi maaaring gamitin ni A ang utang ng biktima para kanselahin ang kanyang pananagutan sa sibil. Ang layunin ng Artikulo 1287 ay upang protektahan ang mga relasyon ng tiwala at kumpiyansa na umiiral sa mga kaso ng depositum, comodatum at suporta. Ang kompensasyon ay hindi pinapayagan sa mga kasong ito upang maiwasan ang paglabag sa tiwala at kumpiyansa na ito. Halimbawa, si A ay nagdeposito ng 10,000 kay B para sa ligtas na pag-iingat. Si B ay may utang na 10,000 kay A. Hindi maaaring gamitin ni B ang kanyang utang kay A para kanselahin ang kanyang obligasyon sa pag-iingat ng deposito. Ang dahilan ay dahil ang obligasyon ni B na ibalik ang deposito ay nagmumula sa isang kontrata ng depositum, kung saan ang tiwala at kumpiyansa ay mahalaga. Sa madaling salita, ang Artikulo 1287 ay nagtatakda ng mga limitasyon sa paggamit ng kompensasyon upang maprotektahan ang mga relasyon ng tiwala at kumpiyansa at upang matiyak
ng mga obligasyon ay natutupad ng patas.